Simula ang movie kung saan ay ipinakita ang mag-asawang si Mia at Nico na nabubuhay sa ilalim ng isang rehimeng totalitarian na sumakop sa bansa at sa mga karatig na estado. Brutal na pinagpapatay ng rehimeng ito ang umaasang mga tao dahil kulang ang lipunan sa mahahalagang mapagkukunan tulad ng pagkain at tubig, kaya't nagplano sila Mia at Nico na tumakas na sa bansa upang makapagsimula na sila ng buhay sa Ireland. Naglagay sila sa mga human trafficker upang dalhin sila sa shipyard upang makatakas sila at makapunta ng Ireland. Nanghingi pa ng karagdagan ang lalaking trafficker at dahil wala na silang pera ay hiningi ni Nico ang singsing ni Mia at pagkatapos ay pinasakay na sila sa isang shipping container. Ngunit bago pa man sila makaalis ay nagkahiwalay na sila ni Nico dahil hinati ng mga human traffickers ang mga sakay at pinalipat sa kabilang truck si Nico. Nang huminto ang truck ay sumilip si Mia upang tingnan ang nangyayari sa labas at nakita niya ang mga sundalo ng rehimen na tinatanong sa driver kung ano ang nasa loob. Pagkatapos ay pumanik ang leader ng sundalo sa truck upang tingnan ang loob nito at makikitang may hati pala ang loob ng truck kung saan ay nakatago sila Mia. Pinabaril nito sa isang tauhan ang truck at pagkatapos ay nagbanta na kung hindi sila lalabas ay pagbababarilan nila ang mga ito. Kaya't agad naisip ni Mia na pumanik upang makaligtas. Nang buksan ng isang batang babae ang pinto ay walang awa silang pinaputukan ng mga ito, kaya't agad na tinakpan ni Mia ang bibig upang hindi siya marinig. Pagkatapos umalis ng mga ito ay agad na tinawagan ni Mia si Nico at sinabi niya ang nangyari. Ilang sandali ay inilagay na sa isang barko ang sinasakyang container ni Mia. Pagkatapos ay biglang umuga ng napakalakas ang container na kanyang sinasakyan at kaya pala ay inabutan sila ng napakalakas na bagyo sa gitna ng karagatan. Sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit biglang tumaob ang container kaya't nawalan siya ng malay. Kinabukasan ng magising ay nakita niya na may tubig na ang loob ng container at pagkatapos ay sumilip siya sa mga butas kung saan ay nakita niya na nagpalutang-lutang na pala ang kanyang sinasakyang container sa gitna ng dagat. Sinubukan niyang tumawag ngunit ayaw gumana ng cellphone dahil nabasa ito. At nang makarinig siya ng mga nagsisigawan sa kabilang container ay agad siyang nagsisigaw ng malakas sa butas at tinawag niya si Nico. Agad niyang pinagpalit ang SIM upang matawagan niya si Nico. Ngunit pagsilip niya ulit ay nakita niyang palubog na ang isang container sa tubig, kaya't napaiyak na lang siya sa kanyang nakita. Kinagabihan ay nagtangka na siyang maglaslas ng kanyang puso ngunit umiral ang puso ng isang ina at naisip niya ang kanyang anak na dinadala, kaya't hinimas niya ang kanyang tiyan at hindi na niya ito itinuloy. Nang magising ay nakita niya na napuno na ng tubig ang loob ng container at sinubukan niyang makaligtas ngunit isang panaginip lang pala ito. Pagkagising ay pilit niyang binuksan ang nakataling malaking kahon sa itaas kung saan ay nakita niya ang maraming mga Tupperware. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga goma nito upang ipangtakip sa mga butas ng container. Pagkatapos habang bumabagyo ng napakalakas ay humilab ang tiyan ni Mia, kung saan ay hirap na hirap siyang nagsilang ng isang sanggol na babae at pinangalanan niya ito ng Noah, at nang makatulog ng dahil sa pagod at gutom ay napanaginipan niya ang kanyang anak na babaeng si Uma na pinatay ng mga sundalo ng rehimen, at sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay nito. Dahil sira ang screen ng kanyang cellphone kaya't hindi niya matawagan si Nico, at ginawa niya ang lahat upang makaligtas sila ng kanyang anak sa gitna ng napakalakas na mga alon. Pagkatapos ay nakakita siya ng ilang pagkain at tubig ng mga pinatay na kasama niya doon at agad namang naubos na ang mga ito kaya't muli na namang kumalam ang kanyang sikmura. Kasabay nito ay sinikap niyang pigilan ang pagpasok ng mga tubig sa loob ng container. At dahil hindi na niya matiis ang matinding pagod at gutom kaya't napilitan na siyang kainin ang inunan ni Noah upang mabuhay. Nagawa din niyang mabutas ang bubong ng container sa pamamagitan ng barena na nakita niya doon. Determinado siyang mabuhay para sa kanyang anak kaya't gumawa siya ng isang tila fishnet mula sa mga wire ng headset na nakuha niya sa container upang maipanghuli niya ito ng isdang makakain. Pagkatapos ay nakakita siya ng eroplano sa kalangitan kaya't binasag niya ang screen ng TV upang magamit na pang-ilaw dito. Ngunit nang dahil sa kanyang pagmamadali ay nasugatan ang kanyang isang hita dahil kumayon ito sa matalim na gilid ng butas ng container. Pagkatapos ay kumuha siya ng matigas na wire sa loob ng TV at buong tapang niyang tinahi ang mahabang sugat upang tumigil ang pagdurugo nito. Pagkatapos ay nagpaanod siya ng mga sinulat niyang SOS sa mga Tupperware sa dagat. Ikinwento niya kay Noah ang ama nitong si Nico at ang pagpatay ng rehimen sa kapatid nitong si Uma. Pagkatapos ay nakita niyang tumataas na ang tubig sa loob ng container kaya't pumanik na sila ni Noah sa ibabaw. Sa kabutihang palad ay nagawa niyang makausap si Nico dahil biglang gumana ang screen ng kanyang cellphone. Ngunit sinabi ni Nico na nahuli siya ng mga sundalo at hindi na siya matutulungan nito. Sinabi ni Mia na nanganak na siya at kamukha ni Noah si Nico ngunit pagkasabi nilang mahal nila ang isa't isa ay biglang nawala na ito. Kinabukasan ay gumawa na siya ng isang maliit na balsa na gawa sa mga Tupperware para kay Noah.
Ngunit kinagabihan ay nakita niyang inaanod sa loob ng container ang picture ni Uma kaya't kinuha niya ito. Nakita din niya ang sneakers na nilagay niya sa isang Tupperware ngunit lumubog na ang container at sa kamalasan ay sumabit sa mga tali ang kanyang isang paa sa ilalim kaya't hiniwa niya ito ng kutsilyo ngunit lumutang na sa ibabaw ang balsa ni Noah at pagkaahon niya ay hindi na niya ito makita. Salamat na lang ng dahil sa tubig na ibinuga ng malaking balya na kaya't nag-iiyak si Noah at nakita na niya ito. Kinaumagahan bago mawalan ng malay ay nagpaanod siya ng mga isdang pinagkainan niya kaya't pinaikutan sila ng mga sigal. At nang dahil sa mga ibong ito ay nakita sila ng mga nangingisda. Ngunit nang tingnan ng mga ito ang balsa ay sinuha lang ang kanilang nakita. Pagkatapos ay hinila ng babae ang tali na gawa sa mga wire kaya't nakita nila ang walang malay na si Mia. Agad siyang sinipir ng babae ngunit hindi pa din siya nagkakamali at matapos ng ilang ulit nitong pag-CPR ay nagising na si Mia at hinanap niya ang kanyang anak. At pagkatapos ay masayang-masaya na napaiyak si Mia nang makita niyang nakaligtas na sila ni Noah. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless.